Right, eto na. Simula na naman ng mga kastitos. And ito na ulit. Playthrough ng Wings of Liberty campaign. Ako nga pala ang pinaka-slimy sa mga tiyuhin nyo. Uncle Octopus. And kasama ko na naman ang aking kaibigan. Sir, please introduce yourself. Tito Roy po at your service. Magaling kumain ng ulam sa bahay. Dami mo na sigurong nakain. Baka busog na busog ka na dyan. Kaya ako tumataba eh. Alright. So, last time, tinapos natin yung mission ng para makuha yung ghost. Ito, napanood na natin itong mga ano nando eh. Ito yung nangyari pagkatapos mismo ng mission. Ano na. Bili. Tingin ng research. Wala namang nadagdag eh, no? Walang mga artifact dun eh. Wala. Okay. Pero marami tayong nakuhang Pera. pera. Kasi Okay. puno na yung research natin eh. Gagawin natin, sisilipin natin kung ano yung susunod na mission. Medivac. O kaya trend. Okay. Tapos, magde-decide tayo kung anong bibilhin natin. Ay, Uncle, check mo muna para tumaas na rin yung level ng Protoss natin. Protoss ba yung sa Yung sa Medivac? O parehong Zerg yun? Pwede naman silipin ulit. Silipin natin para naman. Zerg eh. Parehong Zerg. Zerg Naku, races. papera lang pala talaga tayo today. Wala namang masama sa magkapera. Yun nga, hinahangad ng lahat ng tao, magkapera. Okay, sumigos na tayo. Ano to? Pero pag ako, Uncle, nagkapera, talagang yung malaki-laki. Guro, panigurado meron ng may kopya na yung Beyond the Spider-Verse na available ngayon. Papanoorin ko yun, bibiling ko yung isang kopya. Bakit kailangan mo ng malaking pera para panoorin lang yung kopya? Hindi pa na-release yun. Kumbaga, ikaw ang unang makakanood. Ay, hindi pa tapos yun. Hindi pa na-shoot yun eh. Hindi pa ba? Oo, hindi pa nila na-shoot. Kaya nga na-delay kasi nga may writer strike. Nasulat na pero hindi pa kumbaga plansyado. Tsaka kahit nasulat na nila, may ano pa yun eh, may mga reshoot pa, kailangan pang i-rewrite kung sakasakali. May mga ganun pang steps yun. Sayang naman kasi isipin mo, napanood ko na isang araw yung Across the Spider-Verse. Napakaganda. Wala akong masabi. From start to end, nakaupo lang ako nanonood. Yung partner ko ganun din. Tahimik lang kami dalawa nanonood. Tapos walang pansinan. Yung tahimik yung buhay ko. Tapos nakafocus lang ako dun sa palabas. Which is bihira ko lang maranasan. Hindi din siya parang ice peeled ba ganun? Hindi mo maalis yung mata mo dun sa pinapanood mo ganun. Akong kakain, edi sabi ko, sinala ko yung pelikula. Akala ko sakto, medyo lang ba? Edi nagsimula, di ba? Sabi ko, kakain ako. Anak ng toko, di na ako nakakain. Nakaupo na lang ako nung nakakain ako nung natapos na namin yung pelikula. Which is around 3 AM na din. Yun yung hapunan. Ba? Sabi ko sa'yo, ako napanood ko, lagi ko sinasabi, panoorin nyo. Sabi ko, panoorin nyo na, wag na kayong magpahuli, wag na kayong magpa-spoil. Di ngayon, naniwala ka na sa akin. Ang ganda, di ba? Pero totoo lang, Uncle, kahit na-spoil mo na yung ilang parts. Kasi ako di ko pinanood yung trailer, sa'yo lang ako umasa sa kwento mo. So, may mga parts po, kahit na na-spoil mo, nandun pa rin yung ganda ng eksena. Ibig sabihin, ganun talaga yung pagkagawa sa pelikula. Maganda talaga siya. Malapit sila mag-execute ng mga eksena. And yung animation na hindi mo alam na may part na akala mo totoo, yung design nila sa ibang lugar, akala mo totoo talaga na parang paano ko ba i-describe yun? Yung parang nasa parang natural yung galaw, ganun. Yung design ng paligid, may mga eksena doon yung yung last part yung umuulan. Tapos pumapatak yung tubig doon sa sahig. Alam mo yung parang naka-ray tracing na yung pinagmamalaki nila ngayon na engine. Oo, yun. Unreal Engine, Yun, Unreal Engine 5.
Parang ganun yung ibang background lang yun. So mapapatiti ka, wait lang, totoo ba yun? Parang ganda. I think, oo nga, Unreal, alam ko, ginagamit din sa animation yun, hindi lang sa games yung Unreal Engine eh. Baka ginamit Mm. nila. Alright. And tapos yung movement nila napaka-smooth na parang hindi mo kasi sa cartoons ngayon makikita mo agad yung movement nila kapag nag-skip ng isang frame eh. Yung bang bihin natin medyo paspasan yung pagkaka-drawing or pagkakagawa sa CGI. Kita mo yung skip ng galaw ng braso. Sa, nung pinanood ko yun, sabi ko ba wala Parang nanonood na totoong tao na gumagalaw. Swabe nung galaw nila. Oo. Oh, yeah, yan. Tsaka emotionally wrenching na parang isipin mo yung tao, sasabihan mo ng isa ka lang pagkakamali. Sana pinutok ko na lang sa kumot. Ganon. Parang ganon yung gusto sabihin kay Miles, di ba? Eh, pero na ano eh, no, may pinagplanuhan talaga nung mga spiders yung dapat mangyari kay Miles. Pero hindi alam ni Miles. Yung ba? Yung ba? Parang ganon. Yung bang isa ka lang anomalya. Hindi mo mamatay yung Spider-Man sa timeline mo kung hindi ka nakagat ng gagamba. Ganun nga sabi sa kanya ni Miguel eh. Parang, wait lang. So, putok ako sa buho. So, para saan sa kumot na lang ako pinatok para buhay pa saan si Peter Parker ng timeline ko. Parang ganun yung gustong palabasin eh. Na sa totoo lang, ano eh. Yun yung sinasabi ko na hindi ako against ako dun sa theory ni Miguel kasi I think kung kahit anong mangyari, parang may mundo talaga, may universe na namamatay si Peter Parker for sure. So, meron naman, edi maigi, nandun si Miles, may isa pa. Ano namang masasabi natin sa Earth 42 na walang Spider-Man? Ewan ko. Na dahil doon sa pagkakakagat kay Miles, napatay niya yung gagamba accidentally. Napukpok niya ng kamay niya yun eh. Pagkagat sa braso niya eh. So nawalan ngayon ng Spider-Man sa Earth 42. Dahil doon, nagkagulo ang Earth 42. Hindi naman kasalanan ni Miles yun eh. Kasalanan ni Spot eh, no? Hindi din si Spot, si Fisk. Kasi si Fisk yung di ba? Si Wilson Fisk. Yung gumawa nung Collider. Kaya Oo nga no. sila yung nag-experiment. So sila yung kumuha dun sa spider galing dun sa Universe 42. Dinala nila dito sa mundo, sa universe ni Miles. Ngayon, alam mo yun, yung umpisa, parang ang pinapakilalang villain, si Spot. Pero, moving forward, parang hindi talaga si Spot. Si talaga si Miguel talaga ang villain nung istorya eh. Possible sa Beyond the Multiverse nung magiging tunay na villain si Spot. Pero, dito sa sa Across, Si Miguel si yung Miguel. Pero, Si Gwen. ang big, si Gwen? Bakit si Gwen? Oo. Alam mo yun yung bang magiging tapat ka na lang sa kaibigan mo kahit na masakit yung katotohanan. Hindi pa nila ginawa. Sa akin, naiintindihan ako yung position ni Gwen tsaka ni Peter B. Parker. Anong masasabi mo sa pairing ni Gwen tsaka ni Miles? Ang cute, 'di ba? Cute siya, pero alam mo yun, masyado naging complicated. Na parang wait lang. Siguro mas magandang kung sa Guardians of the Galaxy Volume 2, yung sinasabi ni Star-Lord na yung mga bagay na hindi sinasabi. Okay. Yung some unsaid things, dapat ma-resolve muna nila yon. Okay, yan an unsaid something. Yeah. Di ba? Kasi ang grabe naman kasi yung gulo na kumbaga malaki kasi yung itinago ni Gwen sa kanya eh. Na mahirap nang magtiwala ulit as a person. Kung ako ilalagay ko sa lugar ni Miles Kasi syempre, binisita mo ko. Tapos malalaman ko pala na alam mo pala yung buong istorya, di mo malang nasabi. Grabe ka naman kay kay Gwen. Syempre mahirap din kay Gwen 'yun. Parang
gusto naman talaga niyang sabihin pero ang consequence nga kasi is apparently sabi ni tag dito ni Miguel, ah mawawasak yung mga universe pag hindi nangyari yung mga kailangang mangyari, 'di ba? Yung ang tawag nila din, yung mga canon event. Kaya Ngayon, canon event. kaya din parang hindi din niya basta masabi kasi tayo ang theory natin hindi talaga masisira yung universe. Pero hindi din naman tayo sigurado doon. Malamang ganun din si Gwen. Hindi din niya masabi na pag sinabi ko ba sa kanya, ba, hindi, ang hindi kasi, ang pinakamasakit, alam nila na kailangan mamatay yung tatay ni, ano to? Ni Yung tatay Miles. ni Miles and all. Pero hindi nila sinabi na yun yung mangyayari, tapos pipigilin pa nila. Tsaka And, yung ano pa, nakita ko rin doon yung parang yung ah yung civil war natin with between Captain America at saka ano ah Iron Man sa Civil War. Parang mami-mirror mo siya doon eh na si Captain America is nasa katayuan ni Gwen Stacy, vice versa na gusto nilang sabihin pero kapag sinabi nila may mga masisira at pasisira talagang bagay. okay. Ah, kaya, and yun yung nagpapaganda dun sa movie. Parang, may pinepresent sila sa'yo na, ah, moral ambiguity or hindi mo almost both sides are right. Hindi mo malaman kung saan ka talaga kakampi. Pero hindi din magulo kasi naiintindihan mo yung posisyon ng bawat character doon na alam mo kung bakit nagagalit si Miles. Alam mo din kung bakit nagdadalawang isip si Gwen. Yung mga ganun. I think napaka-strong nung pag-present nila ng ano nung plot, nung story, nung Across the Spider-Verse. And yung cliffhanger na ending para sa akin okay. Para parang oh, sige pagbigyan ko kayo maganda naman eh. 'Di ba, yung kinuwento ko yung pinapakinggan kong podcaster, kasama niya yung anak niya, nanonood sila ng ng Across the Spider-Verse. Tapos nung nag-cliffhanger, galit na galit daw yung anak niya. Parang daw, ang word na ginamit niya, livid. Livid daw yung anak niya. Galit na galit. Tapos, eto Isang, pa, di ba madedelay yung release? Hindi niya isang taon. sinasabi. Oh, hindi niya sinasabi dun sa anak niya kasi lalong magwawala. Pag nalamang hindi lalabas agad-agad. Tsaka yung pagkaka-cliffhanger nila is hindi yung, 'di ba, may mga pelikula kasi na pag na-cliffhanger bitin. Yung bitin ba na ah, parang manggigigil ka pa ng kasunod? Yung cliffhanger nila, parang sakto yung putol. Ako nanggigigil pa din ako. Ako gusto ko 5 hours yung gusto ko 5 hours na lang yung movie. Ba't pinutol pa eh? Pero tama dun sa pagbibigyan mo sila kasi yung buong pinakita nila sa'yo na almost 3 hours din naman. May sustansya eh. Hindi ka naman lugi. So, kahit Oo. kahit gigil na gigil akong panoorin pa yung susunod. Sige na nga, maghihintay na ako. Parang ganun yung Kumbaga nasa tama yung timing ng putol. Oh, hanggang dyan na muna. Abangan na lang natin yung part 3 ilalabas dapat next year. Kaso writer strike. 2 years from now. sadly. Eh, masabi ko dyan alam mo ba yung writer strike, meron pang mga lumalabas ngayon na ang parang mga insider na may alam tungkol sa mga CEO. Ang usapan daw ng mga CEO is parang ano, i-ride out nila itong buong strike na to. Kahit umabot sa point na yung mga writers ay wala nang maipambayad ng rent, wala nang makain. And eventually, babalik din sa trabaho yung mga yon. Oo, saan tawag dyan? Ano? Battle of attrition pa lang ang mangyayari. Napaka-evil kung totoo man na yun yung... Pero hindi ko ma-dispute. Kasi yung mga greeding CEO talaga. Alam mong gagawin at gagawin nila yun eh. Lalo na kung parang nakikita nila na kaya nilang gawin. Kumbaga, they think they can get away with it. Talagang gagawin nila yung kawalang yaan nilang yan.
So, kasi totoo lang, Uncle, yan din yung naiisip kong solusyon right from the very beginning pag may nag-strike eh. Kumbaga, alam nating medyo nandun kayo sa part na nasa disadvantage ang mga aktor, ang mga writer ngayon sa Hollywood. Pero wala na tayong magagawa. Ayan na yung nakatanim eh. Hindi mo naman mababago yan in, let's say, sa pagsa-strike lang. Yung mga may-ari na yan, lagi may backup yan na, kailangan natin na magsusulat nito, sinong huhugutin natin. Eh kung tutuusin, hindi naman lahat talaga ng writer is naka-strike. Meron pa rin iba na they're still working. Siguro yung kumbaga wala silang wala silang bank, wala silang backup na pera. Hindi sila pwedeng huminto. Parang pag dito, pag nag-strike yung mga jeepney, hindi naman lahat tumihinto ng biyahe. Merong babiyahe kasi walang-wala talaga. Pag nag-strike ang jeep, mag-LRT ka. Pag nag pag ayaw mag-LRT, mag-taxi ka. Hindi, meron pa rin mga Okay, jeep na babiyahe kasi walang-wala yung mga yon. Parang pag yung kita nila siguro yung kita nila for the day, yun yung kakainin nila the next day. So pag nag-strike sila ng isang araw, wala wala silang silang pagkain. kakainin. So, kaya may makikita ka pa rin namamasada kahit strike. Kaya nga nakikita ko ang Disney ngayon, kahit na sabihin natin naka-writer strike, ongoing pa rin, naka-schedule ng Ahsoka sa August 23. Ang Loki, naka-schedule ng mag-release ng October. Kumbaga Tingin ko tuloy-tuloy kasi, pa rin yung takbo nila eh. tawag dito, tapos na yun eh. Tapos na yung mga series na yun bago pa mag-writer strike. Kailan Kasi ba nagsimula writer strike? this year, hindi ko lang alam anong time this year. Pero yung Loki, isipin mo, ano ba susunod yun sa 'di ba, WandaVision? O hindi, sunod sa Falcon and Winter Soldier. Basta kasabayan siya nun eh. Yung unang tatlo yan, 'di ba? WandaVision, Parang WandaVision, Loki, tapos Falcon and the Winter Soldier. Parang oh, yung tatlong magkakasunod. yung pinakaunang series nila. Pero pagkatapos nung Loki, in-announce na nila yung season 2. So malamang noon pa lang either nagsimula na sila or na-shoot na talaga nila yung season 2. So feeling ko matagal. May naisulat na. Matagal nang tapos Na lang. yun. Matagal nang tapos yung Loki. Ang Tsaka, talagang madidelay yung mga future projects. pero kung ako sa kanila, na lang sila. Tama yan, Battle of Attrition. Magutom ang mga yan. Lo, ako kampi ako dun sa mga writer kasi isipin mo yung ato sa tingin ko kasi kaya parang bibihira ka na makakita ng magandang movie na engaging yung plot. Parang ang dating na lang ng mga movie na yun ngayon is maganda yung hindi mga franchise. Diba? Anong kumikita ngayon na mag-enjoy ka? Mario, Barbie, Oppenheimer. Yan, oo. Yung mga yan. Yung mga... Kasi, ang Oppenheimer naman kasi is written by the director. Kumbaga, parang... Paano ba yun? Kumbaga, Tapos siya nagsulat, siya nag-direct. Based din siya sa 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 libro. biography. Yan. Oo. So, loosely or So, main based sa biography. So, hindi siya ganun ka-intensive sa writing. Pero wala ka nang makikita na original story na mahuhook ka. Unless, yun nga, franchise siya like Mario, Barbie. Ang draw, kaya ka mapapanood nun is kasi alam mo na yung kung ano yung papanoorin mo. Pero kung sasabihin mong parang mayroong bagong title tapos bibigyan ka lang ng trailer, not based on anything na libro, novel, or something like that. Totoo. previously Wala existing. nang ako nakita ngayon. Wala kang makikita. Kasi wala nang writer na i-invest niya yung sarili niya para gumawa ng magandang story or kahit yung Hollywood, hindi sila willing mag-invest sa bagong story. Pero yun ang gusto kong makitang result is Magkaroon ng mga bagong istorya. i-compensate nila yung mga writer para gumawa sila ng magagandang story.
So, ang Pero gusto kong manalo or magwagi sa dulo nito, dapat writer. Ayoko na CEO yung manalo. pero come to think of it, 'di ba? Kung halos lahat ng halos lahat ng naging popular culture phenomenon is based din naman sa certain adaptation. Simulan natin sa The Godfather, libro ni Mario Puzo, dinirect ni Francis Ford Coppola. Alam ko ang The Boxer is The Boxer ni Martin Scorsese, ang bida doon si Robert De Niro. Alam ko based din yun sa libro. Si Raging Bull pala, hindi The Boxer, sorry. So baka mabash tayo. Ang title po noon is Raging Bull. Okay. Biography din siya. Ano pa ba? The Godfather 2 parang sarili na nila. Hindi rin pala. It's a snippets from different Mario Puzo books. Tapos kung gusto talaga natin ng talagang story na ginawa talaga ng tao, we have to go back to the time ng black and white. Chaplin days, Casablanca days, mga ganun. Kasi doon talaga naglabasan yung mga original stories. Pero yung paglabas kasi ng around totoo lang, original Jurassic Park is alam ko original made yan. Tama ba? Di, Wait lang, Michael Google ko. Crichton yun. Michael Jurassic Park, Crichton, Michael Crichton yan. na novel. Tapos, 77 Star Wars, original made ni Lucas. Di din, may Ano movie, may libro din yung Star Wars. Kaya, Alam ko wala eh. may libro din yun. Kaya ang simula nga, episode 3 kaagad. Ay, episode 4 kaagad, New Hope. Kasi libro na yon, episode 1, episode 2, episode 3. Correction dyan, Uncle, as a Star Wars fan. Ang original release niya noong 1977, walang 4. Lalabas lang doon. Star Wars. New Hope. Kasi Tapos yung yun yung plano. A New Hope lang. Walang 4. Tama. Talagang Ang original na plano, yun yung i-introduce nila. Dito nagsimula lahat. Oo. New Hope. So, pero original yan as far as I can remember. Pero tama. siguro kung parang nung minarket uli sa mga re-release, episode 4 na yung tawag sa New Hope. Hindi, nagsimula muna tayo ng episode 4 tas A New Hope tas episode 5 sa diretso episode 5. Pero yung nagre-release sila ng 99 ata. Doon lang ata tayo nakatikim ng episode 4. Yan. Yan. Pero may libro na nga yan. Base sa libro yan, hindi ko maalala yung author eh. Pero base nga yan sa libro. Pero isipin mo lahat na naging modern times natin, 'di ba, sa mga makabagong panahon. Wolf of Wall Street base sa libro. Si Harry Potter, wag na tayo lumayo, base sa libro. Si Lord of the Rings. Lord of the Rings, okay. Oo. I guess wala nga silang ina-adapt. Wala talagang diretsong original story diretso sa script. Laging kumbaga parang sa movie. wala na tayong nakitang original made na talagang nag-blockbuster. Parang alam mo yung mga pelikulang Pilipino ngayon, lahat puro original made. Tambay ka Viva Max. I-skip mo lang yung mga palabas doon. Tawa-tawa. Well, kwento muna ako about personal something. Let's say, a month ago, pumunta tatay ko rito sa bahay, di ba? E di, inom-inom kami. Sabi ko, pa, meron ka pang HBO Go? Sabi niya, wala na nak. Ano lang meron ka pa? Viva Max. Hindi na nag-atubili ang otit nyo. Dilagin ko na agad sa cellphone ko. So kapag may bago, so check agad tayo sa Viva Max. Viva Max yan. Kung gusto mo lang sa Filipino movies, kapag original made, kahit nga yung inadapt na lang na screenplay from a book, medyo alanganin pa eh. Kung gusto mong medyo talagang mag-enjoy, yung mga original made ng Viva Max para medyo mag-enjoy ba? Hindi lang yung viewing pleasure mo eh. Lahat ng klase ng pleasure mararamdaman. Oo, lahat. Lalo pag may asawa ka, yeah. Di mo na kailangang maggamot. Viva Max lang gamot mo.
Pero sa local maganda ang magawa ni Eric Mati, especially yung On the Job. On I the highly job. recommend it to everyone. Na Ano ba yung mga hitman sila? mga Okay. hitman na nilalabas sa kulungan yung part 1. Yung part 2 naman is about this broadcaster, journalist pala, na basta ang gulo, pero mapapatuto ka. Oh, good. Hindi, ewan ko. Try ko. Wala akong hilig, ano eh. Pag hindi spectacle, pag hindi walang malalaking explosion, parang tinatamad ako panoorin. Puro kwentuhan lang siya, Uncle, pero Pero, I enjoyed it kasi bawat kwento, bawat salita, may alam mo yung parang dialogue sa Spider-Verse na may meaning yung bawat sinasabi nila. okay. Ay, pero hindi. Nanonood ako dati ng ano eh. Alam mo si House? House House MD? MD. Oo. Oo. Pinapanood ko yun. Kahit medical drama yun. Tayo na, nakakatawa kasi yung mga antics ni House. Kung paano niya parang ginugulangan yung boss niya. Yung mga ganun. Tayo na. Kung ayaw niya mag-clinic. Oo. Hanggang season 2 lang ata ako dyan, hindi ko naituloy at nawalan ako ng nawalan ako ng internet sa Laguna ng almost a week. Oo. So hindi ko na download yung iba, namatay na yung apoy. So Ah, naghahanap na lang ako sa streaming service ngayon ng House. parang yung ano eh, si House yung pangarap ng mga gusto mong maging bilang empleyado. Alam mo yung Yung hawak mo sa leg untouchable yung ka. amo mo dahil sobrang Oo. galing ganun. Wala silang magawa. Eh kasi paano pa tatanggalin ka nila? Lalo silang mamimilipit. Eh, ganun yung ano eh, ganun yung gustong marating na ako, ganun yung gusto kong marating. Anong gagawin niyo? Tatanggalin niyo ako. O sige, bahala kayo. Y- Ayaw umayos niyan. Ganun. Yan yung another example ng adaptation kasi yung House MD, ano yan loose adaptation ng Sherlock Holmes. Anong pangalan ng best friend ni House? Hindi ko maalala. Ano? Wilson. Wilson. Anong pangalan ng Yung best friend niya? ni Sherlock, Watson. Oo nga, no? Watson. Ano yan Elementary. yan yung Elementary, my dear Watson. Oo nga, oo nga. 'di ba yan yung yan yung Tapos loose Holmes adaptation. House. Yan. Tapos para ma-solve niya yung medical mystery, kakausapin niya si Wilson, tapos meron siyang marirealize na something na wala, kahit yung pinag-uusapan nila, walang kinalaman dun sa case. Okay Big, sana kung kakausapin nila, most likely, most of the time, tinatarantado niya si bubusitin Wilson. niya. Tapos So, bigla siyang may marirealize na oo nga, pero kahit walang kinalaman dun sa medical case nila yung nangyayari. Yun yung nai-enjoy ko dun sa House eh. Parang, ewan ko ba, parang, tsaka yung addiction ni House sa Vicodin. Yun, galing din kay Sherlock yun kasi Sherlock is a user of heroin. Heroin nga wow. ba? Hindi, basta yung droga nung araw. Nalimutan Opium. ko yon opium. Opium, Addict si yun Holmes yung sa opium. parehas ng epekto. Somewhat similar yung epekto. 'Di ba? Ano pa ba? Breaking Bad, para sa akin original 'yon. Okay. Ikaw ba may naisip ka na bang libro or any screenplay na maitatabi mo nakakawig ni Breaking Bad? Hindi ko pa napanood yung Breaking Bad eh. Pero, I trust your judgment. Okay, original yan. Try mo lang. Just a few episodes tapos iisipin mo kung meron siyang kahawig, meron siyang katulad. Para sa akin wala eh. Dati, ewan ko. Parang wala sa wheelhouse ko yung Breaking Bad eh. Pero, yeah, pag walang-wala na talaga, di ba, writer strike, madedelay lahat. Anong masasabi mo sa posibilidad na walang marirelease na bagong pelikula at some point hanggat hindi tapos yung writer strike? After 2024, let's say, 2025, walang bagong pelikula the entire year. 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 2025, walang bagong pelikula
ano na lang tayo, Tito Moves. Alam mo yun, yung nakailang replay na ng John Wick, nakailang replay na, di ba? Wala tayong choice eh. Hindi, Balik tayo sa, ako makakahabol ako sa tapusin ko yung house. Mga 2 season pang hindi ko tapos dun. Tapusin ko lahat ng mga ano. Balikan ko yung CSI. Parang ganyan. di ba? Di ba? Marami tayo kasi sa panahon natin ngayon, hindi tulad dati na ano, na naka-fix lang tayo sa TV na kapag wala sa TV, hindi na natin masubaybayan. Iba na ngayon, di Malay mo. ba? Kaya mo Oo nang nga. ano panoorin online lahat eh. Tsaka isipin mo, malay mo, pag natuloy nga yan, matiis mo na ang Voltes 5 Legacy. I don't Masikmura know. mong manood. Hindi. Ito, lalong sisikat ang K-drama. Di ba may mga parang Korean movies din na medyo nag-aano na sa US. Kung wala silang bagong pelikula, edi magre-release ngayon ng yung mga distributor. Hahanap yan sa ibang bansa Korea. Lalong sisikat sa US yung mga K-drama na pelikula. Tsaka sana hindi lang K-drama, pati din yung ibang mga French na, yung mga other foreign films na na magaganda rin naman, foreign film, foreign series. Kasi maraming gawa talaga na taga-ibang bansa na tututukan mo eh. Ganda din. Magaganda rin eh. Kasi ako, I'm not really a fan of K-drama eh. Kasi nakita ko yung formula. Nakita ko yung formula, parang paulit-ulit. Tapos, usually ends in a good note, pero medyo cliffhanger. So, after this, what happened? So, nasolve na yung problema na to. Okay na to. Pero, alam mo yung parang minsan kinukulang sa paliwanag. Minsan ang bagal ng pacing. Kasi, well, aminado ko, nawili ko kay yung Goblin. Hindi ko alam yan. Wala akong alam yung, na Korean. Yung misis mo ba nanonood ng K-drama? Hindi din. Wala makaka-tolerate ng K-drama sa bahay ko. So, what happened kasi nun, parang, ano nga ba nangyari? Ba't ako napatutok sa Goblin? Napanood ko siya sa Channel 2, as usual, yung Tagalized version. Ngayon, pumunta ako sa best friend ko sa Rizal, nanonood sila. Kung saan natapos yung huling nood ko sa TV, doon din yung tuloy ng pinapanood nila sa sa bahay nila. Okay, good. So, pinanood ko, humingi akong kopya kasi parang 2 episodes ang napanood ko. Nung tinapos ko siya, actually, kung bibigyan ko siya ng rating, around 8/10. Kasi may mga point talaga na matatawa ka. Okay. Yung humor niya is hindi yung... comedy na Korean drama? Comedy na love story na ganun. Parang Full House. Oo. Okay, Comedic yung atake niya minsan. Minsan naman so heavy drama. Tas biglang may sisingit na epal, biglang magko-comedy. Alright, okay. Ako pinanood ko yung Full House kasi di ba? Tama, I guess. May nakakatuwa din na Korean. Kaya nga alam ko na may Korean drama eh. So, K-drama exist, tsaka yung Parasite ba napanood mo, Uncle? Hindi. Ay, panoorin mo yun. Alam kong tawag dito, parang highly rated yan. Pero hindi ko pa napapanood. Tsaka yung Snowpiercer. Isa lang ang director nun, Snowpiercer, tsaka... Snowpiercer? Korean ba yun? Di ba si yun? Si Captain America? Si Chris Evans. Pero kung titingnan mo siya, siya, Korean, mostly, kung titingnan mo yung nakapaligid, puro Koreano. Okay. Maganda siya, yung Snowpiercer, tsaka, isa lang director niyan tsaka Parasite. Korean ang director ng Snowpiercer? Oo, si Bong Joon-ho. Well, I guess. Okay. Pero siya? Anong production siya? Alam ko ang Snowpiercer was a collaboration between US studio and a Korean studio. Okay. Pero ang Parasite is talagang Korean studio yan. Okay. Naisingit lang siya sa Academy Awards kasi napakaganda nga naman talaga. Alright. Fair enough. Isipin mo ang mga kinalaban niya during that time. Si Martin Scorsese, yung pelikula niya na The Irishman. Okay, Irishman. Okay. No.
Yun yung kasabayan niya nun. Yun yung pambato ko, Irishman. Pero nung pinanood ko yung Parasite, bago mag-Academy Awards, parang sabi ko, ito na lang. Mas maganda to kaysa sa Irishman. Wala din ako idea ko ni Irishman, pero Scorsese eh. Maganda yun. Na-recognize ko naman yung malalaking pangalan. Try mo yun, Uncle, lalo na yung, yung Irishman niya, tsaka yung mga... Siya rin kasi director ng Wolf of Wall Street, di ba? So kung atras tayo konti, ang pinaka-recommendation ko talaga dyan is yung mga pelikula niya nakasama si Robert De Niro. Yun ang magaganda para sa akin classics niya. Okay. Kung si Christopher Nolan, ang madalas ang collaborator yang si tawag nito si Christian Bale, si yung matanda, si Alfred, si Michael Caine, si Cillian Murphy. Kung yan ang mga collaborator madalas ni si Christopher Nolan, ang collaborator naman ni Scorsese si De Niro. Minsan nagpapachino pa siya. Minsan si Leo, si Jack, si DiCaprio. Oo. Alright. So, kung mawalan man tayo ng pelikula ng let's say 1 year, marami tayong mapapanood. Hahabol ko yung mga yung listahan ko ng mga dapat kong balikan. Oo, tsaka malay mo, nahabol mo na lahat, wala ka na mapanood. Masikmura mong Voltes 5 Legacy. Bakit pa tayo mabalik doon sa Voltes 5 Legacy na yan? Walang yan. Visit eh. Alam mo ba naalala mo yung Magic Temple? Alam mo yung Magic Temple na movie? Kay Ann Curtis ba to? Oo. Oo naman. Magic Kingdom yata yun, nandun si Ann Curtis eh. Wala, yung una, dalawa yun eh, Magic Kingdom, Magic Temple. Hindi ko basta napanood ko yung nandun si Ann Curtis. Napanood ko rin yun, pero alam mo yun, yung parang kasi pinapalabas siya madalas, di ba, pag may pelikula sa hapon sa Studio 23. Yan. Yeah. Kapag wala akong magawa, kasi ang schedule nila niyan, magpipelikula muna sila, tapos marathon ng Yu-Gi-Oh! Okay. Yung ang inaabangan ko lang di salang ko sa 23, mga alas 11. Ngayon, pelikula, 11 to 1, 11 to 2 pelikula or around that time. After 2 o'clock, sunod-sunod na yan, marathon ng Yu-Gi-Oh! Mula first episode hanggang last episode, dun ko kinumpleto. What? Siguro hindi ko na lang naalala na marathon, pero alam ko pinanood ko din, binuo ko din yung Yu-Gi-Oh! Pinarathon pala nila yun. Pinarathon nila yun every day, from Monday to Friday, from 2 o'clock to 5, or umaabot pa nga minsan ng 6 ata yun. Bago di ba doon papalabas ang PBA o kaya UAAP? Ay, UAAP, Studio 23. Alas 6 yan, 5:30. Yu-Gi-Oh! Yan, Tagalized version, walang problema sa akin. Yung hanggang doon sa kasi napanood ko na yung first season yan eh, yung wala pang dual disc. Yung ang gamit pa nila malalaki makina, nakatayo sila sa tok-tok. Yeah. So, napanood ko na yon. So, nandun na yun sa part na second season o third season na may dual disc na. Yung nagkaroon na ng Pegasus. Season 2 si Pegasus, di ba? Ay, hindi. Mukhang sinimulan nga nila mula umpisa kasi yung sinimulan ko mapanood nun, si Pegasus na yung kalaban eh. Yung last part, yung last part ng nung first season, yung dinadaya siya ni Pegasus na may camera pala sa likod. May camera ba sa likod? Di ba may siya? May millennium item siya? Yung Meron, pero may camera talaga sa likod yun, alam ko eh. Hindi totoo yung item niya? Oo. Yung Millennium Eye. Ba't di ko natatandaan yun? Nung una kasi, papakita nila na parang, okay, may mata ako, nakikita ko yung baraha mo, alam ko saan mong ilalabas. So, hindi totoo yung millennium item niya? Totoo siya, pero di ko alam kung ginagamit niya on certain circumstances, pero on that fight, parang ginagamitan niya ng camera. Nakakatawa yan kung yun lang pala talaga, peke pala, hindi pala talaga, wala pala talaga siyang ancient Egyptian artifact. Nandadaya lang tayo. Tapos doon nagsimula 'yon hanggang doon sa labanan ni Yugi tsaka ni Atem, ni Yami Yugi. Yun pinakadulo. Oo, yun na yun. Alam mo ba napatay na yung si
Si Kazuhiko. Iba yun yung Saka- nalunod? Oo. Nalunod siya habang nililigtas niya yung yung mga ibang tao. Tapos hindi niya na kaya nalunod siya. At least nakapag-iwan siya ng isang Legend talaga yung si Kazuhiko Takahashi ba? Tama ba? hindi ko alam ang nun. Hindi ko siya kilala, hindi ko kilala yung naggagawa ng manga. Pero para sa akin, Nandun siya dun sa yung pangalan niya nandun sa mga Yu-Gi-Oh cards. para sa akin siya, nag-iwan siya ng magandang alaala para sa ating sa ating mga batang 90s dahil sa Yu-Gi-Oh. Di lang sa Si batang 90s kahit year 3000 na kung magsusurvive yung media natin, dapat ipapanood yun sa mga kabataan ng mga susunod na henerasyon. basta hanggang hanggang GX lang, wag na yung kasunod. Yung 5Ds, yung may motor-motor na, kaya dumadami kamote sa kalsada eh. Totoo lang kung yung GX nagandahan ako ron, ang daming callback sa original series. Kaso hindi ko siya natapos kasi nung pinalabas siya sa Studio 23, tapos na yung bakasyon, kailangan ko umuwi ng Laguna. Bawal ang manood ng TV doon ng ganong katagal. Mag-aral ka muna bago ka mag-TV. Baduy. Baduy, wala na. Ah, Kala ko nga gusto ko nga dito ituloy yung pag-aaral ko sa Manila noon para lang matapos yung GX eh. Kaso naka-enroll na pala ako sa Laguna. Wala nang choice. dapat ginaya mo ako, nag-drop out ka pero hindi ka muna umuwi. Diretso mo lang Elementary yung semester. ako noon. Elementary ka pala. Elementary. Pag ako nag-drop out ng elementary, baka saan ako pulutin. Wala na talaga. Alam mo naman sa Pilipinas, pag drop out ka ng elementary, either construction ka o bagger sa mall. Bagger sa mall. O grocery. Bubuhat ka ng bigas sa palengke. Yan. Pero, okay sana parang sa Amerika, di ba? Pero maskulado ka. Payag ka. Ani ko naman maskulado kung isang kaig, isang tuka naman ako, di ba? Laki-laki nga ng muscles ko. Ina, yung bulsa ko naman walang kalaman-laman. Wag na, uy. Adonis ka. Okay. Alam mo hindi lahat ng pagkakataon kasi Adonis ang solusyon, pagiging Adonis ang solusyon. Minsan kailangan mo ding maging maging geek, maging nerd. Kasi totoo lang, kung puro ka Adonis, kung sabihin natin limited lang din naman ang knowledge mo sa bagay-bagay, mas pipiliin ko na lang yung geek na Sa totoo lang, pag geek ka o nerd ka, parang mas konti yung problema mo eh. Totoo. Ang problema mo lang, either wala kang girlfriend or wala kang girlfriend. Wala kang girlfriend ko, kung anong Rule 34 papanoorin mo yung pampatulog. Gano'n ka, or wala kang pambili ng lotion, mga ganun. Oo, may tissue pa ba ako dyan? Ay, wala na. O sige, sige, si short na lang. Ganda na, Ang ganda na habits mo Linis mo talaga, kapatid. At least ikaw may medyas. Balita ako sa iba, may short. Sa short lang. Dayang matuyo. Pag lalabhan naman pwede naman ibabad yan sa Ariel. Oo, mawawala din naman yan. Pag nilagyan mo naman ng Sunrocks, ganun din naman yung amoy nun. Oo, parang wala nagbago. Pag tinanong, ba't may Sunrocks dito? Kasi naglilinis ako ng sahig. Disinfectant. Lang yan. Magsimula na nga tayo sa mission natin. Bibili natin. 200k yung pera natin. Ito, mabibili natin to pareho. O kaya ito tong pampalaki ng damage ng Siege Tank. Pwede. Ito yung pampalaki ng damage plus 40 damage. Yan, pwede yan. Pampalaki ng damage, tsaka ano pa bang pwede nating mabili? Natin bilhin yung auto repair. O kaya isa dito. Range. Yung isa ay range ng missile. Mas malayo ang putok. Ano yung cannon? Baka pag nasa
Nasa Pag land. Gatling gun yung gamit niya eh. Gatling cannons pala. Ito naman ay area damage. Oh. Ito yung para sabay-sabay nilang buuin yung structure. Parang mas kailangan natin yan para mas mabilis ang buo. Sabay-sabay, okay. Oo. Kasi sa SCV minsan, pag isa lang, ang bagal limang bene kumilos eh. Okay. Ay, wala na tayo mabibili doon. Tayo makipagbakbaka na. Tren o Zerg? Zerg, sabagay Zerg mareho yung research dito. I think Medivac. Alam mo gusto kong gawin dito sa Tren, try natin to kapag tingnan natin kung magagawa natin ng may battle cruiser na tayo dito. Pwede. Sige, dito muna tayo. Ang battle cruiser parang may kabagalang taglay. Hindi, kaya ako gusto ng battle cruiser, alam mo kung bakit? Bakit? Di ba may marauder doon na magpapatrol? Pwede. Titignan ko kung mababakbak natin ng battle cruiser eh. Pwede, sige. Hindi pa natatry yan, pero well, pero kutob ko naman kaya ng battle cruiser yun. hindi, kung aabutin ba ng production mo eh. Baka kasi medyo mahina yung damage ng battle cruiser, hindi kagaya nung ini-endorse nila na unit doon. Yung yung Diamondback. Oo, yung laser ng Diamondback. Tsaka maganda kasi sa Diamondback, kahit gumagalaw sila, umaatake sila. Ayun, yung pati. Ngayon, ang lamang naman ni Battle Cruiser, mahina ang damage, pero meron siyang Yamato gun. Tsaka napakatibay. Hindi mo po problemahin eh. Okay, pasok na tayo. Alam mo ba, Uncle, na-visit ako ng isang araw? Bakit? So, may isang PS3 game before. Familiar ka sa Red Dead Redemption 1? Oo. Familiar ako sa Red Dead Redemption pero hindi ko pa nalalaro kahit alin. Nako, Uncle, na-visit ako. Ang nangyari ganito. Nagre-release sila sa PS4 ng Red Dead Redemption. Walang pinagbago. Inabihin natin konting upgrade lang sa sa resolution para kahit paano umabot ng at least medyo mababa lang ng konti sa 4K. Ang presyo, kasi yung presyo ng brand new game. Kumbaga sa Singaporean dollars, sa around 70 Singaporean dollars. Tapos, ang masaklap pa doon, ang brand new game ngayon is gano'n ang presyo. Sabi ko, ano ba yan? Bakit nagre-release pa? Tapos wala. Okay sana akong remade or remastered. Pwede pa eh. Kahit ibenta nila ng presyong bago eh. Pero wala talaga eh. Ang kunat ng ngayon. Kumbaga, hindi parehong level ng Final Fantasy Remake. Kasi yun, maganda yung nun eh. Oo, hindi ganun. Talaga eh. Hindi ganun. Talagang parang in-adjust lang nila ng konti yung reso. Pero check ko naman yung gameplay online. Sabi ko ba, ba't ganun? Medyo kawig dun sa, kumbaga may mga part na maganda yung itsura, may mga part din naman na obvious na PS3 game. Pero kahit na, hintayin ko na lang maglibre. Ginulangan ka talaga. Parang nakakagulang na. Sana nga, ang gusto ko ngayon, may writer's strike na rin naman. Sana meron na ring video game studio strike. Developer strike. Yun, developer strike. Kasi, parang overpricing na yung ginagawa nila. Na okay sana kung simpleng overpricing lang. Medyo di na makatarungan din eh. Sobrang abusado. Another thing pa na nangyari is ewan ko lang kung dumana sa newsfeed mo to, yung sa Call of Duty na bago, Modern Warfare 3. Ang nangyari doon, ang chismis before, expansion. Expansion lang ng Modern Warfare 2.
Well, what happened, parang naisipan na lang nilang buuin ng sariling game. So, ang presyo niya, brand new. Parang wala siya hindi siya makatarungan kung ako tatanungin mo. Kasi okay sana kung parang game yan na every time na naglalabas sila ng bago, may ni-incorporate na bagong mechanics, may bagong galaw. Ang ini-incorporate lang naman nila usually is yung movement, medyo mas maganda na. Tapos may additional na moveset, parang pwede mo na i-cancel yung slide, pwede ka nang yung sisilip ka lang sa ibabaw ng pader. Yung para mambubokso ka lang sa kabila kung may kalaban. Usually ganun lang. Same goes with NBA na taon-taon same game lang ang nilalabas. Nag-improve naman yung yung dito yung graphics. Nag-improve naman, di ba? Kung sabihin natin nagsimula ka ng 2K, ako kasi 2K18 ako Kumbaga 2K18 ako pinaka nag-addict. Kung i-compare ko kasi 2K13, 2K14, nalaro ko siya sa PC ko. Tapos tumalon ako 2K18. Ang laki ng improvement. Pero 2K18, nag-19, nag-20, 21, ngayon 23, 24 ang latest ngayon, ilalabas pa lang eh. Parang wala ka na makikitang pagbabago. Kung ano yung 2021, parang yun lang din. Lalagay lang nila yung mga bagong rookie bagong rookie, nagbago yung mga rating ng character, mga players, tapos ano pa ba? May mga dinadagdag naman silang feature, pero yung sabihin mo yung impact sa game, hindi rin ganun katindi yung impact eh. Yung kung tanda mo yung kalakasan dati ni pangalan nito, ni Stephen Curry. Anak ka ng toko, magbabasket to basket to shoot yun. Mataas ang chance. Oo, sa 2K20 ata. 2K19. Dulo-dulo eh. Kahit ako nabibigla eh. Pero ngayon, tinanggal na nila yung ganun. So far may improvement. Hindi conducive sa gameplay eh pagka ganun na lang yung gagawin. Wala ka nang kailangan intindihin. Oo, tsaka basta pag try mo Uncle, pag medyo nag-sale na sa Steam ang 2K24, bili ka. Tapos wala akong hilig sa NBA. Kumbaga for experimentation purposes. Kasi ako meron akong 2K20, 2K21, 2K22. Pag pinagdikit-dikit mo yung tatlo na yon, pauhulaan ko sa iyo yung pinakabago. Para sa akin parang pare-pareho lang sila sa paningin mo. Malamang kumbaga wala na talaga silang ginagawa din eh. Ang gagawin na lang nila halos text lang, babaguhin lang nila yung number value ng mga ng mga player. Pero wala na talaga silang babaguhin sa gameplay. Siyempre may P6 yun, yung talbog ng bola, mga ganun. Wala na-establish na nila yun. So wala na silang gagawin talaga. Kaya nga parang sabi ko, intayin ko na lang mag-libre yung mga bagong NBA. Total naman may player lang lalaruin ko dun. Isipin mo kada bili mo ng bago, halos wala naman silang ginawa, pero magbabayad ka ng buo. Kaya ang technique dyan, iintayin mo yung intay mag-playoffs siya bibili ng game. Kasi usually, pag nag-playoffs, nasa na ang presyo niya, nasa 800, 700. So, doon ka na bibili. Hindi ko pa din bibili, parang ang mahal pa din nun. Mukha lang siyang mahal, Uncle, pero kapag yung kung i-compare mo siya sa presyong 2.5, ang bagsak is 600, 700. Para sa akin, worth it na. Okay. Ewan ko lang din. Kasi wala akong hilig sa wala akong hilig sa basketball. So, siguro hindi ko siya trip. Ang trip ko lang mandurog ng kaibigan, mandurog ng kapatid.
Ano naman ang ilibangan ko. Kaya, para sa akin, hintayin natin mag-sale lang 2K24. Sipin mo yung ano, yung pinakamahal ng edition nasa 5,000 ata. 7,000. Kulang yun. Sabi ko, kung mapapala ako dyan, okay sana kung may kasamang hot toy si Kobe. Kung may kasamang hot toy si Kobe, why not Coconut? Kasi si Kobe ang ano nila ngayon eh. Ang cover nila ngayon. Dahil 24 daw. So si Kobe, ewan ko ba? Patay na, pinagkakitaan pa. Mga pala, no? Patay na si Kobe. The hell? Hirap ano eh, no? Parang hirap pa ding isipin na patay si Kobe. Saka ang tragic kasi, yung plane crash or plane ano ba, nag-crash ba yung aeroplano? Yung helicopter nag-crash. Something. Tsaka naalala ko yung araw na namatay si Kobe. Tutulog ako niya, nasa side pa ako natutulog gabi. At umaga, mga alas 4 na 5. Sabi ng nanay ko, patay na daw yung basketball player sa NBA. Sino? Si Kobe Bryant. Ang una kong reaction nun, hindi ko malimutan. Fake news yan, fake news. Okay, Hindi totoo yan. O mali yung naaalala ang pangalan ng nanay mo. Oo, parang kasi 'di ba uso nun yung panahon na na patay na daw si ganito, si ganyan. Hanggang ngayon naman. 'Di ba? Parang uso yun eh. So, ginugel ko, anak ng toko, totoo nga. Totoo. It's hard to accept kapag talagang ano. Kasi expect ko pa na ano eh, kumbaga magtatagal pa, makakapasok siya ng Hall of Fame, magsa-speech pa siya, ganun. Pero wala eh. Hey man, could use some help down here. We couldn't reach the data doors. Help us out. Talagang ganun. Pero ganun talaga buhay, may nauuna. May nauhuli. Basta siya nauna, okay na ako. Di ba? Mamili ka. Siya mauna, ikaw mauna. Sabagay. Better them than me. Pero di ba? Yan dapat. Kasi isipin mo ba, marami pa akong plano sa buhay. Ay, alam ko na, Angel, magandang upgrade sa Medivac. Yung dalawa na yung heal. Ay, may ganong upgrade ang Medivac eh. Susunod pa lang yun eh. Dito sa next. Naalala ko yun eh. Yun ang lagi kong kinukuha eh. Ang Nidus Worm. Wala, dalawang Nidus Worm na. No. Oh, relax lang kayo. I've seen through your Dr. Narude's pathetic charade. So, di ba? Mas magandang sige, kayo na lang mauna. Masaya naman ako sa buhay ko. May problema, pero masaya ako. Hindi mawawala ang problema. Really is quite a nuisance, isn't she? Walang umaatake sa'yo, Uncle. Medyo... Lala ko dati, kinakalaban ko pa si Kerrigan dyan eh. Bakit? Ano bang gusto mo ma-achieve sa, pag ano mo kay Kerrigan? Ito si Kerrigan, no? Baka ano sila, baka tawag nito, baka magbalik loob. Pag napatay yung ilang beses, magbalik loob. Bana natin. Ito si Kerrigan? Ito, itong Nidus Worm. Akala ko si Kerrigan eh. Tek. Ang bilis niya sa hard ah. Sa brutal ah. Brutal to. Oo, brutal. Brutal nga. Bilis niya sa ano? Bilis niya sa brutal. Wala eh. Okay. Hi. Everybody in. Roger that. Ilang Hercules pwede mo magawa? Isa lang? Ay, unlimited Hercules na yun. Kung ilan yung kung ilan yung supply limit. Naalala ko dati, Battle Realms, Uncle. Ah. Kasi naalala ko,
Pag bumuo ka ng maraming Hercules, walang silbi, di ba? So, di ba sa Battle Realms, magsisimula yung mga tao mo sa pesan. Puta, nagkakatamaran at tinamad na ako maglaro. 3 oras na kami naglalaro, wala pang sumusuko. Anak ng puta. Yung mga pesan ko, inipok sa lugar. Sige, sugod! Patayin nyo na ako, ayoko na. Gusto ko na kumain ng pansit canton. Yun ang ayoko sa mga long game parang yung sobrang tagal mo na naglalaro tapos pagod ka na. Wala pa rin nagpapatalo. Parang patalo na kayo, sige na. Kaya ako nagpapatalo madalas. Ako hindi ako papatalo. Wala sila. Tara, okay na. Ano nang susunod kong kailangan gawin? Ito. Patayin si Kerrigan. Ay, hindi ba yun? Wala, hindi natin mapapatay si Kerrigan. Paling objectives pala yung nabasa ko. Paling objectives pala nabasa ko, sorry. Romansahin si Kerrigan. Yeah. Kalikutin ang kanyang mga tawag nito, ang kanyang mga matatalim na kuko. Yan. Ito kayo dito. Hindi, mas maganda magpwesto ng siege tank doon, Angel. Hindi naman ako magdadala ng siege tank dito. Bahala. Kaya na nila yan. Malalaki na sila. Pala ng marami. Starship? Tama ba? Ba't ako gumagawa ng sobrang daming starship? Pali hindi kailangan. Mali pala. Ito pala yung kailangan. Supply depot wala. Yun lang. Okay na, nagawa na. Madami naman akong pera. Okay na yan. Bakit kayo dyan bumaba? Galing. Transformations. Let's get into the fight. Mold. Very Kaya ba well. natin? Where's the emergency? Kaya yan, dami na Gago, huwag ko lang sisimulan ng masyadong maaga. Ito, di mo yung mga Goliath yan, hindi mo na tumiming yan. Tama ba, Goliath yun? Sparta. Anong tawag din? Oo nga, Goliath. May Goliath ba sila? Goliath. Parang Goliath yun tayo isa. Patay ka. Kasi di ba kahit sa StarCraft 1, yan ang sakit ng ulo ng mga player. Nagsosolo. Nagsasarili. Ayaw na pa nilang pilitin. Tapos na, diba? Par. Or na lang Oy! Yun lang. Isang bagsakan. Kaya sila... Yeah. Wala tayong steam pack. Di ba nila? Okay lang yan. Kaya nila yan. Kaya. Yun. Tapos wala lang evac. I'm sorry guys. We should evacuate immediately. Okay, walang nagsabi sa kanila na walang evac. Meron yan. May battle cruiser na dadating doon. You want to tell me why the Queen of Blades wants these artifacts so damn bad? She fears their power, just as she fears the Xel'Naga who created them. The Xel'Naga Laking created tulong both nung the Protoss and yung the automated Zed. refinery. Oo. They were the gods. Parang pakiramdam ko nga, parang bakit ang bilis natapos? Hindi, mabilis talaga. Kasi yung bilis mo makakuha ng Bespin eh. Mm-hmm. Yung Kasi Bespin pag- yung parang limiter sa mga high level na unit. Totoo. Tsaka sa mga din, sa mga upgrades. Yun. Continue. May pala. Ay, gotta see this. We gotta see this. Ay, oo. New Gettysburg. This is Kerrigan. We've neutralized the Protoss, but there's a wave of Zerg advancing on this position. We need immediate evac. Belay that order.
We're moving out. What? You're not just gonna leave us. All ships prepare to move away from Tarsonis on my mark. Boys, how about that evac? Damn you, Arcturus. Don't do this. It's done. Helmsman, signal the fleet and take us out of orbit. Now! Commander. Kim? What the hell's going on up there? That was epic. Ah. Kahit ilang beses kong napapanood. Still. Pag uminom di ba tayo niyan, makakapanood tayo ng ganun. Saka panaginip tayo ng ganun. I've been cleaning up Parang after gusto ko yung alak ah. Leave it alone, Matt. Alak lang ma-achieve natin. Same dream? I said, leave it alone. What happened to Kerrigan wasn't your fault. Which part? Where she got left behind? Or where she murdered 8 billion people? Same old bullshit. You ain't gonna listen. Man, do you even see what you're becoming? We are who we choose to be, Matt. When you figure it out, let us know. We're waiting on you. Damn. Ang maganda pa dyan yung ano, pag nakuha mo na yung adjutant. And pupunta mo si Arlen. Oo. Pag gaganda rin nun eh, pag nakuha mo na yung adjutant. Epic din yung ikikwento nun eh. Gusto bang mangyari kung gusto mo malaman kung ano nangyari nung ano after ma-abandon si Kerrigan. Parang alam ko na ending nito ah. Para mauuwi tayo sa Slotcraft ah. Ayan, parang na kinover nila kung ano yung nangyari behind the scenes between nung nahuli ng Zerg si Kerrigan until maging ano siya, maging Queen of Blades siya. Eh di medyo tentacle yung ginawa kay ano, kay anti-Kerrigan. Bigay ko sa'yo, may malaking role si Stukov. Ano ka ng to? Gano'ng kalaking role pinag-uusapan natin dito? Mga 8 inches. Ano ka ng to? 12 inches. Parang tinapos mo na agad, Uncle ah. Di pa. Pero na-unlock ko na halos lahat ng scenes.
Ano mo sabi ng misis mo sa nilalaro mo? Ano? Artistic. For educational purposes. Yun. Ito, binili ba? Ay, wala tayong binili dun sa medic. Wala pa. Heal 25 faster. 30% less energy. Or mag-heal ng dalawa yung medivac. Pwede yan. Mag-heal ng dalawa yung medivac. Kasi ang medivac pwede mo magamit pang micro eh. Madali Habang sa nag-heal. Sa tag dito sa medic. Kasi yung medic, casualty pa yan pag naisubok mo eh. Pag siya na inatake, medyo dapat alisto ka eh. Ito yung pang-deploy Pero lang. pagka landing, at least may auto heal. Yun yung sabay-sabay babagsak, no? Ewan ko lang din. Feeling ko hindi naman tayo masyado magta-transport eh. Pag magta-transport ako, gamitin ko dito Hercules. Tapos may dalawang medivac na kasama. Pang heal. Pwede na. Not bad. Wala na tayo ibang bibilin. Ito naman, wala na. Wala na. Ito, slow. Pwede. Since gumagamit ka ng Marauders. Kasi ano ko eh. Boy Marines ako eh. Sige, wag muna. Tignan muna natin kung anong ano. Okay. Typhon, Banshee, kaya We've received reports of a new Dominion cell. Iyan na lang, Typhon. Banshee. Magba-battle cruiser tayo sa Tarsonis. Oo. Kasi ang maganda dyan sa ano na yan, tataas yung Protoss natin. Ayun, para makuha na natin yung ano. Either Para dalawa yung... orbital or tech reactor. Oo. Tsaka para ano na din, kumita tayo ng additional pera pang upgrade. 500%. I've never seen anything like it. Slow down, Matt. What's it mean? Nabigla sa laki eh. Means the star will go nova in a few hours. Meantime, the planet's Si getting Sarah bombarded lagi by waves of nabibigla fire. sa laki. Nahuli siya. Kaya ng pala ano, Why does it always have to be fire? kaya pala yung itsura niya sa ano, naging Queen of Blade siya, mukhang gamit na gamit. Significant cache of supplies planetside. So we Pero shouldn't need to stylish build pa din, supply di ba? depots. Yung heels, Oo. built-in na doon sa katawan niya. Well, that's something. Hindi niya na kailangan bumuli pa ng stiletong nakahiwalay. Right there. Smack dab in the middle of all them Protoss. Our mobile structures can relocate and keep us just ahead of the fire, but we'll need to salvage everything we can't take with us. You ain't seriously going down there. Come on, partner. We got hours till that sun explodes. Well, let's grab that artifact and get out of here before your Queen of Blades shows up looking for it. Ikaw ba pag ex mo si Kerrigan? Or hindi ex eh, parang ano, fling mo talaga na ano. Pipilitin mo bang ano, iligtas sa Zerg? Depende siguro sa itsura. Kung babalik siya sa dati, why not coconut? Pero kung sabihin natin i-maintain niya yung Queen of Blades sa forma niya, pag-isipan ko, parang ako yung mahihirapan sa kanya. Diyan tayo nagkakabaliktad. Ako, kailangan ma-maintain niya yung Queen of Blades na form. Parang gusto mo yun, medyo mapanakit ha. So yung may konting kaliskis, kiting, mga ganun. Yung pag hinawakan mo, may salubsob ng konti. Masakit yun, pare. Kapag isipan mo ba talaga yun? Meron siyang tag dito, armor. Tawag nito, nag-request back rub. Dali ko wala gloves, gano'n. At saka you can be rough. Kasi may armor. Sinisinturon mo yung likod, habang... Ay, nako. Sa mga talaga. sabi mga manonood, let your imagination do the work sa mga pinagsabi namin. Hindi ba ito? Laking ginhawa ng automated refinery. Kaya nga, automatic eh. Okay.
Aldarim guys again. They seriously need to learn when to quit. Yo! I'm going! Yeah! Ano ba natin gagawin ito? Putin mo lang yun. Move it! Oo. Uy. Ay, bakit mo pinipilit sabulin? Mineral field depleted. Napakagandang balita nun ah. Ito ko ng ano eh, armory. Ay, naku, meron na naman doon. Well, butter my biscuit. Okay. Paspasang upgrade dapat to eh. Kaya yan. Explorer, di ba iba pangalan niya sa StarCraft 1, yung bilog? No, science vessel. Explorer siya. Nga, no? Yun lang yung gusto niyang feeling niya, explorer siya. Ganun, hiwa-hiwalay yung upgrade. Magkaiba yung upgrade ng air at ground. Oo. May co-op mode kasi to, di ba? Sa co-op kasi tawag dito. Magkasama yon. Yung air at ground upgrades. Tama na. Mas madali. Pero sa Legacy kasi talagang magkahiwalay eh. I think sa multiplayer din ganun eh. Magkasama na. Uy, bilisan nyo. Sabay-sabay nyo na. Walang. Kaya nga kinuha yung upgrade nyo eh. Hindi nyo naman ginagamit. Tangya kayo eh. Tayo nito. Holoback. That's fine. Turbines to full. Done and done. They can't get far. Weapons hot. Right. Try nyo na. Sino titirahin? Yung Stalker. Ay, gago. Yung nalala ko tuloy ng isang araw. May kumausap sa akin sa opisina. Ang sabi sa akin, Roy, starting tomorrow, upakan mo agad ha. Sabi ko, sino? Sinong upakan natin bukas? Yung benta mo, upakan mo kagad bukas pa lang. Okay. Dinawin mo kasi. May pagka-warpbreak ako eh. Layo pa eh. Mali pa yung cast. Mineral field depleted. Walang kaata ng barracks. Barracks? Hindi, ayan Buhay pa ba? Bakit nga ba ako? Bibili ako nito. Complete. Not enough minerals. Transmit. Holoback. Mineral field depleted. Laki ng pakinabang ng dyan eh, no? Banshee. Banshee nga ba? Banshees. Malaking pakinabang. Science vessel. Ay, mali. Kailangan. Transformation systems. Mineral field depleted. I got my ears on. We have you on visual. Tayo dito. Who wants some? Can't hold them alone. Sana. Okay. Okay na yan. Tama na yan. Okay na yan. Huwag siya nasuga pa. Tama tayo. You scared me. Transmit orders. Get some. Ready for dust off. Greetings, Command. Life flight's here. Tagal o iniintay. Ano ba akong kailangan ko? Receiving headquarters. Hindi. Looking forward to it. Parang sa norte meron kaso may apoy na. Sa taas pa. Ayun sila nasusunog. Wala na. Bahala na kayo dyan.
Sila natin itong dadaanan natin. Ay, naku. Bakit wala tayong pera? In the rear with the gear. Oh, mali na naman. Go ahead. Wala na, hayaan mo na yan. Maikli lang ang oras yan sa mundo eh. Tuturo mo lang naman sa kanya yung tamang daan. Para hindi siya... Okay. Sabi tayo dito. Pwede ka na siguro. Okay. Ay, nako. Mineral field Pati natin ang katotohanan. Unahin mo yung pylon. Kaya nila eh. Please, bilisan niyo po. Kailangan ko na. We have you on visual. Not enough minerals. Ay, ito pa pala. Kailangan ko ma-upgrade to. Not enough minerals. Mineral Yep. field add-on complete. Hindi naman ako kukulangin dito. Malabo. Okay. Mineral field depleted. Ano bang pwede kong gawin dito? Let's roll. Affirmative, sir. Relax ka lang. Kaya ayokong may kasamang medipack eh. Nalalagay ko dun sa loob eh. Transmit orders. Ito na nga lang. Supurin ko na nga ito. Kating mo na. Lang. Malawag kayo. 50. Mineral field Warpix. Armed and ready. Kamusta na? Okay. Sige. Ganda nga ako dito. Greetings, Command. Na kayo? This Tal'Darim base is in a good spot for us. We just need to clear them out and take possession. Doon tayo. Patay pa din. Wala na. Hindi ko na bubuka yan. Well. Ganun talaga. Dadaanin lang natin sa bilis. May 300 pa ba? Bilisan nyo please. Transmit orders. Receiving headquarters. Okay. Alright. Kaya mo yan, Goliath. Naabot ka pa. Oo. Masyadong alanganin yung lapag eh. Hindi maka-hold. Ay, Not naku, enough hindi ko minerals. na-upgrade. Mineral field depleted. Bilisan ko. Tulong kayo lahat, please. Alright, pesto na tayo. Oh, then. In the rear with the gear. We have you on visual. Upgrade complete. And right. The Tal'Darim base has been cleared. That should buy us a little elbow room. Our warrior's sacrifice was not in vain. Wala na. Di na. We gladly Kaya pa isa. towards death. Di na. Bahala na sila. Ay, bakit ako gumawa nito? Hindi ko kayo. Sayang yung pera. Okay lang yan, may pambawi naman. Pera. Nang kailangan mo yung Ito, mercenary compound. Malayo, okay, malayo. Okay, please, pakibilisan. Alright. Greetings, Command. Pesto kayo dito. Tayo ka pa ba? Alright. Baka nito wala. Not enough minerals. Alright. Transmit meron pa na dito ng cannon dito. Sa taas. Receiving headquarters. Dala. Hindi kaya nila yan. FPV ready. Hindi, Uncle, sa taas. May may something. Ito, tawa nga to. Oo. Makukuha pa tayong mineral dyan.
In the rear with the... Receiving headquarters. Okay. Transmit orders. Yung, Greetings, wow, Command. 800, okay. Pirami tayo. Ready to blunder. Pa. Diba ka pa? Okay. Pa lang. Baka. Ang maganda dito, hindi ka bubuo ng ano eh. Ng supply DB. Mga reactor. Oo. Ayaw nga, no? 200 na yung ano. Max ka na kaagad. Upgrade complete. Alright. Galing. Not enough minerals. Not enough minerals. Not enough minerals. Kaya pa ba isang upgrade, Uncle, dun sa ano? Armory. Add-on Sana. complete. Papay na yung armory na yan. Let's have a blast. Isa na lang kailangan ilabas ng ano natin. Not enough minerals. Receiving headquarters. Banat. Mineral field Sinaglitan eh. depleted. Wawa naman yung stalker, sinaglitan. Mineral field depleted. Ang ganda dyan. We have you on visual. Ito dahil siya pa ito maganda sa Mineral tag dito. field. Automated best pin. Bubuin mo na lang eh. Hindi mo kailangan tabihan ng command Base center. is under attack. Uy, Mineral bakit? field Bakit? depleted. Arcon yun, boy. Loko tong mga to ah. Complete. Kakatakot ang damage ang Arcon. Pero malambot lang yan eh. Dami lang talaga Mineral shields. field depleted. Okay. Ano tayo? Na halos na ubus na rin natin. Wala naman siguro tayo na iwang relic, no? Wala naman. Meron sa harap, nasa harapan na lang. May isang, Nasa bandang dulo ay, pa. Ito, ayun oh. Ito? Ayan oh. Relic to? Oo. Relic yan. Wala. Joke lang. Add-on. Joke lang, di ka mabiro eh. Eh di ba, tingnan mo yung mga altar kanina, ganyan forma. Sila lang yun. Ito, ano to? Iba siya. Iba yung trip. Medyo na-prank ako doon. Sorry na. Na-prank lang ako. What's going on? Paano nga? Simulan nyo nang Yeah. inahin yan. Bad Ano, news. Tina? Okay na yan. Tayo ng 300. What a peaceful day. Oo. Parang Parang ano parang ang dali nila ngayon. Like ng mga nakarang ano natin na, wait lang. Umuulit ata tayo ng 2, 3. Parida ito, under time pressure pa to. Hindi, ano nga eh, tag dito. Parang ano, sightseeing. Papanoorin mo yung ano, the spectacle ng nagbabagang planeta. Not enough minerals. Okay. Receiving headquarters. Mamatay na to eh. Ay, oo nga pala, Uncle, naalala ko. Is under attack. Nung kahapon napanood ko yung yung bago ng Disney. Yung Elemental. Cartoons yun, pero okay din naman siya. Maganda rin naman. Okay. Yung Kung i-rate, yung Apoy. Siguro kung i-rate ko na sa around, dahil love story, around 7. Pero kung walang love story, mga 8. Not enough Parang minerals. Pero- feeling ko doon parang napaka-generic. Paano ba yun? Medyo generic, pero matatawa ka din sa mga kalokohan nila. So may pampawi kahit generic yung istorya. Alright, I'll allow it. Kasi as much as possible, hindi talaga ako nanonood ng love story. Alam ng misis ko yan na okay, love story is not for me. Pero kasi yung palabas na yun, may mga part na matatawa ka.
Kaya pinagbigyan ko na rin. Kumbaga, hindi sobrang baduy. Kaya, Oo, hindi. May mga part nga lang na binibigyan ko ng mga berting kakulugan. double meaning. Oo, ganon. Eh, di ba tubig nga yung isa? Magaling mambasa yan. Kahit apoy nababasa yan. Ganon lang tayo. Pero, yung sabihin mo na medyo talagang baduy, hindi naman. Passable. Tsaka, yung papanoorin ko din yung Insidious 4 ba yun? Or 5, yung The Red Door. Kaso parang parang drama na hindi ko maintindihan First 5 minutes, 10 minutes ng pelikula, napapikit ako. Wala na, pinatay ko na. I'm a simple guy. Pag inantok ako sa umpisa ng pelikula, hanggang dulo na yun. Hindi mo na pagbibigyan. Hindi na ako bibigyan. Kasi pag nakatulog ka, yun na yun Ibig sabihin, hindi mo talaga siya trip. Wala talaga. The fire wave's right on top of us, sir. We need to move our base structures or they'll be destroyed. Okay, thank you for reminding. Ito na. Relax ka lang. Ako naman. Wala ka bang tiwala sa amin? Ba nakikitang mga angle kami? Oo. Pamangkin ka lang. Kahilera namin Jim Raynor, pamangkin ka lang Pero sa pagdating ng mission ni Nova, Admiral na si si Matt Turner? Si Matt Horner. Si Matt Horny. Matt the Horny Man. Admiral na di pinagkakatiwalaan na siya ni Valerian talaga Akala ko, talaga nung dito mo unang magpapakita si Valerian Parang, akala ko may hidden agenda. Wala pala. Kasi sanay ako na kapag Mengs ang apelyido, may agenda. Pero usually, may agenda naman siya. Pero magandang agenda. Hindi naman din harmful sa Dominion. Etong si Arturus, di ko alam agenda na ito Walang yan. Politiko Okay. Say the word, baby. Add-on complete. Ayun, nakuha na natin. Nakuha na. Okay. Di ba? Tingnan mo, katulad ng altar. So, naprank lang ako. Naprank tayo. Sugurin mo na, Uncle. Linahamon ka na niyan. Kanina padala ng tao Konti-konti. Gago tong mga to Wala tayong siege tank. Hindi pa natin binibili yung siege tank. Ito na yung Merc compound. Wala pa tayong siege tank. Pag binili mo yan, doon mamamatay din yun. Subukan nilang bago. Kanina ko pa sana binili. Ako bubuka. Layo pa. Alright. Pun pa tayo. Add-on complete. Feeling ko kaya na natin Oo, kaya na. Sigurista lang ako Mga mauubusan lang tayo ng isang Medivac, 3 Banshee. Siguro 2 Goliath na din. Pero dami nating repair tsaka heal Patong-patong na repair at heal yan. Fueled up, ready to go. Gawa na nga tayo ng SCB. Might as well. Engine screaming. Paunti-unti siya Engine screaming. Pumipitas-pitas. Baka makapitas ang isa Inbita ako, tinetempt ako. Sige na nga. Dito Sige na. Klase itong siege tank na to. Dalawang siege tank yung ideal. Receiving headquarters. Let's go. Let's do this. Mineral field depleted.
O, diba sinaglitan lang yung stalker? Nakita mo yung buhay nun. Hindi nagtagal eh. Wala kaya itong storm na nakakainis. Nice. Uy, bakit? Ba't mo yung sinasolo kasi? Yung daw talaga para bayani may rebulto. Sinasaglitan lang. Pwede na. Hindi ko na dire-diretso ito eh. Ignore ko na sila. Ganun na naman ang ano. Ganun lang strategy. Kung ano yung objective, just ignore the base. Tama. So, at least may evac sila ngayon. Kanina wala talaga eh. Boys, patayo ko na yung rebulto pagkatapos gera. Sabihin ko sa asawa niyo yung kabayanihan niyo dito. Sabihin ko nakapatay ka ng 100 sundalo. Kalabang sundalo. Kukwento namin yan sa mga asawa niyo. Pero to iniwanan lang talaga namin kayo doon. At masyado ng malalim. Alright, dalawang mission na ba? Solve ka na ba? O isa pa tayo? Oo, solve na. Okay. Silipin natin kung available na yung ano. Di pa yata yan eh. Ay, ito na. Ito na si Valerian eh. Ay, shit. Panoorin lang natin to. Epic din to eh. Sir, we've reached the rendezvous coordinates. No contacts. Looks like the Mobius ship hasn't arrived yet. That's strange. Sana ako lagi may tinatagay. Malala yung pagka-alcoholic niya eh, habang tumatagal. Mengsk's flagship is leading them. Sweet mother of mercy. Sir, their shields are still down. I don't like this. Matt, pull us alongside and prep docking tubes. Commander, this is not a smart move. You wanted your revolution, kid. Now you got it. Puta. Kahit naka-armor ka, wala pa kaya rin. Si Tychus. Toro eh. Kalabaw. Turn around, Arcturus. I want you to see this coming. You won't find my father here, Commander. I am Valerian Mengsk, and I own the Mobius Foundation. Through them, I own you as well. Tell me why I shouldn't kill you right now. Because I can offer you what you've always wanted. A chance to rescue Sarah Kerrigan. Marupok si Jimmy Boy. Alam niya eh kung anong i-offer niya kay Jimmy Boy eh. Napansin mo ba na kamukha niya si Arthas? Naglalaro ka ba ng Warcraft? Oo. Kamukha niya si Arthas, di ba? Si Valerian. Oo, hawig. Kasi yung buhok din may sa dilaw eh. Yung original Arthas sa sa bago siya maging Death Knight. Tawag nito. Oo, bago yung makuha yung Frostmourne. You know her tactics, you know her strategies. And I know you'd risk anything for the chance to Buti hindi pa malagkit yan. Malagkit yan. Ito mo yung dilaw-dilaw. Madilaw-dilaw yung You're not seriously considering this deal with Valerian. Sounds like Mga bakas ng anak ni Raynor. Kerrigan turns human, takes a bullet between the eyes. You can put your past to rest and still make one hell of a payday. Let's not get ahead of ourselves, Tygus. Assaulting Char is a suicide mission.
You'd be putting all our lives on the line just to get your girlfriend back. This is bigger than all of us, Matt. It ain't about me. This is the only real chance we're ever gonna get, and I'm taking it. So which is it gonna be, Jimmy? We bringing Kerrigan back, or putting her in the ground? That's for me to decide. You both got a lot of prep work to do. Get to it. Kailangan din natin malimutang bilhin to. Malaki tulong yan. Siege tanks. Kaya lang kasi hindi siya nasasave hanggat hindi ka magsimula ng bagong mo mission. Manual save. Sir, we're receiving a transmission from the Bucephalus. Hindi, okay lang. Hindi ko malilimutan yan. Ito na nga. So, pwede nga magka-siege tank bago siguro yung trend. Okay. Next, kaya gagawin natin sa next episode. Maw of the Void. Okay. Kung may lakas pa ako, tutuloy ko na papatapusin na sana natin today eh. Kaso kinakatok na ako ng bigat ng katawan eh. Adi na. Next week na ulit. Alright. Mga pamangkin, ito na yung mga part na umaatikabong eksena eh. Yan. Ito na yun eh. Kumbaga, nag-relax muna tayo sa mga relaxing mission, pero ito na yung malupitang mission na to. Siguro next week rin namin makatatlo. Kasi most likely yung pangatlo nasa na tayo. Nasa Char na. Char na nga. Hindi. Pagkatapos natin sa Tarsonis, doon natin makukuha yung adjutant. Meron pa yan. Okay. Dadaan pa natin yung Thor. Kahit na, ibig sabihin kung parating na si Adjutant, yung isa yung mga pinakamagagandang eksena sa laro na to eh. Yan. Yung ikikwento ng Adjutant yung tunay na nangyari. The New Gettysburg. Oo. Alright, abangan nyo yan next week ha. Pero salamat sa mga, kung meron bang nanood. Pero pahinga na muna tayo. Pahinga na tayo. Pahinga, bye-bye. Ingat guys.